Isimula ang pelikula sa isang grupo ng mga celebrity ang nasa Seoul para mag-record ng reality TV show. Ang layunin ng programa ay bumuo ng mga bagong mag-asawa pagkatapos ng isang mabilis na pagsubok sa compatibility. Gayunpaman, ang isa sa mga kalahok ay hindi maganda ang hitsura, mapatla ang kanyang mukha, at halos hindi niya makausap ang lalaking nakaupo sa harap niya habang nagre-record. Hinawakan ng babae ang kanyang manliligaw, at naniniwala ang lahat na sinusubukan niyang halikan siya. Gayunpaman, sa katotohanan, kinagat siya ng dalaga at pinunit ang isang tipak sa kanyang leeg. Nang mapagtanto niya ang pag-atake, ang buong crew ng pelikula ay naging desperado at tumakas kasama ang iba pang mga kalahok sa reality show. Sa pag-alis sa recording studio, natuklasan ng grupo na ang lugar ay napapalibutan ng mga zombie, at ang kanilang misyon ay makatakas ng ligtas. Habang pababa sila ng hagdan, nakita nila ang 12-dosenang mga tao na nawasak ang kanilang mga katawan at nagiging undead. Sina Ray ay isang stand-up comedian na kamakailan ay inoperahan sa tuhod. Si Saden din, isang Korean rapper, ay nananatili upang tulungan siyang makatakas, matapos ang isang nakakatakot na pagtakas at makita ang ilan sa kanilang mga kasamahan na kinakain ng buhay. Ang ilan sa mga nakaligtas ay nakatakas at sumakay sa isang minivan na pagmamay-ari ng mga producer ng palabas. Habang naglalakbay sa mga kalye ng Seoul, natuklasan ng mga celebrity na walang ligtas na lugar, dahil kumalat ang mga zombie sa buong lungsod. Sa paglalakbay, ipinaalam sa kanila ng driver na kailangan nilang huminto upang mapuno, dahil halos walang laman ang tangke ng sasakyan. Pagdating niya sa gasolinahan, tila tahimik ang lahat, at walang bakas ng banta sa malapit. Kaya, nagpa siya ang driver na bumaba ng kotse upang mag-fill up at kunin ang susi upang hindi tumakbo ang mga pasahero nang wala siya. Matapos piliin ang uri ng panggatong na gusto niya, ipapasok na ng lalaki ang kanyang credit card nang lumitaw ang isang zombie attendant at inatake siya. Kaagad, inilock ng mga nakaligtas ang mga pintuan ng minivan, at lumitaw ang mga bagong halimaw. Ang mga nilalang ay nagsimulang maglakad sa paligid ng sasakyan, naghahanap ng mga bagong biktima, at pagkatapos ay napagtanto ng grupo na ang mga zombie ay hindi masyadong nakakakita. Hanggat nananatili silang tahimik at tahimik, hindi sila aatakehin ng mga zombie. Ang problema ay wala pa ring gasolina ang sasakyan. At ang masaklap pa, nasa bulsa ng driver ang susi ng kotse. Kaya, lumabas si Hong Cho upang gumawa ng mga random na ingay at makagambala sa mga zombie habang sinusubukan ni Dindin na mag-refuel. Matapos itapon ang ilang mga lata ng gasolina, bumalik ang nagtatanghal ng TV sa kotse at muntik ng kainin ngunit nakapasok sa sasakyan sa tamang oras. Ngayon ang susunod na layunin ay kunin ang susi. Para magawa ito, kailangang bumaba ng van si Natsuki, na isang mga awit sa isang Japanese K-pop band, at si Young, isang artista at dating boksingero. Sinusubukan nilang gambalain ang mga zombie upang makuha ng kanilang mga kasamahan ang susi, ngunit hinabol sila ng isang nilalang na mas mabilis kaysa sa lahat ng iba pa. Mabilis, ang magkailangang magtago sa isang booth ng telepono, at tumakbo si Hong Cho upang maakit ang atensyon ng mga zombie habang sina Dindin at Ray ay pumunta para kunin ang susi. Matapos matakot, nagawa ng rapper ang kanyang misyon, at pareho silang bumalik sa kotse. Noon lang, lahat ng iba pang celebrity ay tumakbo pabalik sa sasakyan, at nagulat si Ray ng isang zombie na sumusubok na lamunin siya. Sa tulong ni Suki, nailigtas ng komedyante ang kanyang sarili, at pinaandar ni Dindin ang sasakyan, na nagligtas sa buhay ng lahat ng kanyang mga kasama. Pagkalipas ng ilang minuto, nagulat ang grupo ng isang halimaw na sumalakay sa kalsada at nauwi sa isang aksidente. Matapos matamaan ang kanyang ulo sa windshield, bumagsak ang sound director, at ang iba pang mga nakaligtas ay tumakbo sa supermarket. Inakbayan ni Siyang sina Ray para masiguradong hindi siya kakainin. Pagdating nila sa bagong lokasyon, naniniwala silang ligtas sila, at ginabayan ng isa pang survivor ang mga kilalang tao sa isang taguan. Pagkatapos suriin ni Dr. Kwachu, ang grupo ay binigyan ng pahintulot na sumali sa iba. Mula nang magsimula ang pag-atake, hindi mabilang na mga tao ang nagtago sa opisinang iyon at hindi nagkaroon ng lakas ng loob na subukang umalis. Sa kabutihang palad, sila ay nakulong sa isang kapaligiran na puno ng mga pamilihan at naghati-hati sa mga pares upang makakuha ng pagkain. Ang unang aalis ay dalawang mag-aaral sa physical education na nakalusot sa mga corridors habang pinapanood ng mga security camera. Matapos magtipon ng malaking halaga ng mga supply sa isang carton na kahon,
Sinubukan ng mga kabataan na dalhin ito pabalik sa opisina, ngunit nahuhulog ang lahat ng mga bagay sa sahig. Sa sandaling iyon, ang ilang mga zombie ay naaakit sa ingay, at ang mga binata ay nauupos na nilalamon. Matapos masaksihan ang nakakatakot na eksenang ito, nagpasya si Mr. Jung at ang ilan sa mga empleyado ng supermarket na makipagsapalaran na umalis sa lugar at inaatake din sila. Ang susunod na pares na aalis ay si Dex, isang dating sundalo, at si Hong Cho. Bago lumabas ng silid, itinatali nila ang ilang mga tagapagtanggol sa kanilang mga braso upang maiwasan ang impeksyon kung sila ay makagat. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang kunin ang ilang mga bag upang dalhin ang kanilang pagkain, at sila ay lumakad ng mababa, sinusubukan na hindi makita. Gayunpaman, nakita ang presensya ni Hong Chul, at kailangan niyang magtago. Samantala, nakuha ni Dex ang ilang bote ng tubig at dinala ang mga pakete sa kanyang mga kaibigan, pagkatapos ay bumalik siya upang tulungan si Hong Cho, na kumuha ng ilang bag mula sa istante. Sa panahon ng pagtakas, muling at tinulungan ng sundalo ang kanyang kapareha na makahanap ng ruta ng pagtakas. Nang makabalik ang dalawa ng ligtas, tinalakay ng grupo ang isang bagong diskarte, at si Jonathan ang susunod na lumabas. Ang binata at ang kanyang kapatid na babae ay mga sikat na YouTuber sa Korea, at pinili ni Ray na maging kanilang duo. Dahil nasugatan ang kanyang tuhod, kailangan niyang protektahan ng isang hawla na gawa sa mga shopping trolley, na itinulak ni Jonathan. Ang problema ay mayroong ilang mga hadlang na pumipigil sa trolley na dumaan sa mga koridor, at si Jonathan ay napapaligiran ng mga zombie. Sa sandaling iyon, inabandona niya ang kanyang doble at tumakas sa tindahan, itinumba ang lahat ng mga halimaw sa kanyang landas hanggang sa bumalik siya sa opisina. Samantala, si Ray ay nakulong sa labas kasama ang mga halimaw na gumagala upang lamunin siya. Desididong iligtas siya. Hinabol siya ni Si Young at Din habang kumukuha si Kwatsu ng pagkain hanggat kaya niya sa mga istante. Sa sandaling iyon, ang manlalaro ng baseball, si Hee Kwon, ay tumatakbo sa tindahan na may isang lata sa kanyang mga kamay upang akitin ang mga zombie at sa huli ay napapalibutan sila. Pagkatapos labanan ang ilang mga kaaway sa kanyang sarili, ang lalaki ay hindi nailigtas ang kanyang sarili at naging isa pang biktima ng undead. Matapos mawala ng isa pang kasama, napagtanto ng grupo na hindi na sila maaaring manatili sa lugar na iyon at planong tumakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay gumamit sila ng alternatibong labasan upang makatakas, ngunit sa lalong madaling panahon na tuklasan na ang lugar ay pinamumugaran din ng mga halimaw at kailangan nilang gamitin ang mga cart upang bumuo ng isang kalasag. Pagkatapos ng isang nakakatakot na labanan laban sa mga zombie, ang koponan ay namamahala upang maabot ang exit at dumating sa parking lot. Ngayon ay kailangan nilang maghanap ng sasakyan upang makatakas bago sila maabyutan ng mga kaaway na gumigala sa lugar. Kaya, kinukuha ng grupo ang lahat ng mga susi na mahahanap nila at lumabas upang subukan ang mga ito sa mga sasakyan. Sa ganoong paraan, malalaman nila kung aling mga sasakyan ang maaaring gamitin upang makatakas. Habang sinusubukang malampasan ang mga zombie, si Hong Cho ay umakyat sa isang sasakyan. Ngunit ang ingay ay umaakit sa mga zombie, at siya ay napapalibutan. Sa puntong ito, sina Din at Si Young ang pagkakataong subukan ang mga susi. Nagawa ng binata na buksan ang isa sa mga sasakyan ngunit natuklasan yon. May zombie sa loob, at kailangan niyang tumakas maya-maya. Nakahanap si Dex ng bagong sasakyan na magagamit ng kanyang mga kaibigan para makatakas, ngunit mukhang sira ang baterya. Nang makita si Hong Chul na napapaligiran ng undead, nagpasya si Jonathan na tulungan siya at kumilos bilang isang pang-aakit upang itapon ang mga nilalang. Kaya, lahat ay nakabalik sa shelter ng ligtas, maliban kay Si Young, na sinusubukan pa ring hanapin ang sasakyan na mabubuksan ng kanyang susi. Gayunpaman, ang babae ay na-corner at umakyat sa ibabaw ng isang truck upang iligtas ang sarili. Agad na pumasok si Dex sa larangan ng digmaan upang iligtas siya at hinikayat ang mga halimaw para makatakas siya. Pagkatapos ay bumalik din siya sa tent, at lahat ay nagsasama-sama para sa isang pulong ng diskarte. Sa panahon ng talakayan, napagpasyahan nilang susubukan ni Din ang mga nawawalang susi sa iba pang mga sasakyan, habang ang iba pang miyembro ng grupo ay umaakyat sa mga kotse sa pinakamalayo upang maakit ang atensyon. Kapag nagkakaproblema ang lahat at malapit ng kagatin, lumilitaw si Mr. Jung. Siya ay nasa kanyang puffed rice truck at ginagamit ang pagkain para gumawa ng ilang bomba.
Pagkatapos ay nag-ambala ang mga nilalang, at nakatakas ang mga kabataan. Kaya lang, nagtago ulit ang matanda, nang makita ang lalaking nasa panganib. Si Tsuki ay nagmamadaling pumunta sa kanyang truck at sinubukang dalhin siya sa tent. Gayunpaman, inihayag ni Jung na huli na ang lahat, dahil nakagat na siya, matapos ipagsapalaran ang kanyang buhay ng ilang beses. Sa wakas ay nakahanap si Dindin ng isang sasakyan na gumagana at pumunta upang ipaalam sa natitirang bahagi ng koponan. Ang problema ay ang kalsada ay naharang ng ibang mga sasakyan, at walang libreng ruta upang makatakas. Kaya, nagkaroon ng ideya sina Hong Cho at na Ray na gumamit ng forklift para ilipat ang mga sasakyan at linisin ang daan para makadaan ang truck. Gayunpaman, gumagalaw sa unang sasakyan, ang mga zombie ay namamahala upang maabutan sila, at itinulak ng nagtatanghal ang babae sa ibabaw ng mga halimaw upang iligtas ang kanyang sarili. Nang makitang nasa panganib sina Ray, isinapanganib ni Kwatchu at Tsuki ang kanilang buhay para iligtas siya, at nauwi sa pagkagat ng braso ang doktor. Parehong siya at sina Ray ay nahawahan at may pananagutan na magbago anumang oras. Dahil nahawa na sila, nagpasya silang kumuha ng isa pang panganib upang protektahan ang kanilang grupo at bumalik sa forklift, sa kondisyon na sila ay dadalhin kasama ang natitirang bahagi ng koponan. Sa sorpresa ng lahat, ang mga zombie ay hindi umaatake kina Kwatchu at na Ray, at ang pares ay malayang nakakagalaw sa gitna ng mga halimaw habang inililipat nila ang mga sasakyan. Tumakbo sina Dindin at Tsuki sa truck bago pumunta sa sasakyan. Itinali ni Dex ang mga braso ng kanyang mga kaibigang nahawahan at bamuka ang kanilang mga bibig upang ang iba pa sa grupo ay hindi malagay sa panganib kung sila ay mag-transform. Pagkatapos ay tumakbo silang lahat sa likod ng truck, at ginamit ni Dindin ang reverse-ang camera ng sasakyan upang makita ang daanan na humahantong sa kanila palabas ng parking lot. Kinaumagahan, nasa kalsada pa rin ang 8 nakaligtas, at plano ni Dindin na magmaneho ng malayo sa Seoul hanggat maaari. Ang radyo ay nag-uulat na ang mga nayon malapit sa lungsod ay nahawahan na, at libu-libong tao ang naalis sa huling 2 araw. Sina Kwatchu at na Ray ay nakagat ilang oras na ang nakalipas at nagpapakita na ng kaunting pisikal na pagbabago. Napansin ng kanilang mga kaibigan na ang ilang mga ugat ay nagsimulang lumabas sa kanilang mga mukha, ngunit ang mag-asawa ay nananatiling may malay. Pagkatapos ng ilang oras sa kalsada, ang grupo ay nagugutom at kailangang ibahagi ang ilang mga supply na kanilang nakolekta mula sa supermarket. Pagdating nila sa isang tiyak na punto sa kalsada, naaksidente sila at pumunta para tingnan kung ayos lang ang mga driver. Gayunpaman, ang babae na nasa convertible ay nagbago na, at sa kabutihang palad, siya ay nakulong ng sistema ng seguridad. Sa paghahanap sa likod ng truck, ang mga nakaligtas ay nakahanap ng ilang mga kahon ng mga supply at pinamahalaan nilang lagyan ng gasolina ang kanilang truck. Sa sandaling iyon, 2 bagong zombie ang lumitaw, at ang grupo ay naghiwalay. Sumakay sina na Ray at Dr. Kwatchu sa truck upang linisin ang kalsada para makadaan ang kanilang mga kaibigan. Pagkatapos ay nagmamaneho ang grupo ng ilang oras pa hanggang sa makarating sila sa isang maliit na bayan. Doon nakilala nila ang iba pang nakaligtas at malugod na tinatanggap ng alkalde. Mukhang hindi alam ng lalaki ang tungkol sa pag-atake ng zombie na naganap sa Seoul nitong mga nakaraang araw at nagpasyang bigyan ng kanlungan ang mga tagalabas. Pagkatapos ipakilala ang mga bisita sa nayon, dinala sila ni Lee sa isang restaurant at pinapayagan silang kumain ng kahit anong gusto nila sa gabing iyon. Matapos kumain at uminom ng ilang litro ng sake, inaanyayahan ang mga nakaligtas na magpalipas ng gabi sa bulwagan ng bayan upang maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay kinaumagahan. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng gabi, ang ilang mga lokal ay sumalakay sa lugar at iginapos ang mga braso at binti ng mga tagalabas. Dahil nasa impluwensya sila ng alak, wala ni isa sa kanila ang nagigising sa panahon ng raid at hindi man lang napansin kung kailan kinuha sina Hong Cho at Patricia. Taliwas sa sinabi ng alkalde, nahawa rin ang bayan, at isa ang kanyang ina sa mga biktima na naging zombie. Simula noon, naakit ni Lee ang mga estranghero na dumadaan sa nayon at ginamit ang kanilang mga katawan para pakainin siya. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Dindin at napagtanto niyang nakatali ang kanyang mga braso at paa. Sa takot, ginaisang niya ang iba pang grupo at napansin niyang nawala na ang 2 niyang kaibigan. Matapos kumawala, sumigaw sila ng tulong kina Ray at Kwatchu, na natutulog sa kabilang silid. Dahil nahawa na sila, napagdesisyonan ng 2 na matulog sa liblib na lugar para matiyak na walang masasaktan kung mag-transform sila sa gabi.
Nang marinig ang mga hiyawan, bumangon ang mag-asawa at napagtanto na lalo silang nagmumukhang mga zombie, ang kanilang mga mukha ay mukhang mapatla, at ang mga ugat ay nakausli sa kanilang balat, napakatigas nila kaya nahihirapan silang gumalaw, magkagayunman. Sinisikap nilang palayain ang kanilang mga kasama at humanap ng isang tabing kahoy na magagamit sa pagsira ng pinto. Samantala, sinubukan ni Hongchul at Patricia na makatakas ng hindi nasaktan mula sa pugad ng lumang zombie. Nakatali sila sa kisame, ngunit hindi sila maabot ng matandang babae dahil nakatali rin ito. Mahala upang makalaya, at si Patricia ay nakatakas sa isang maliit na bintana sa likod ng halimaw. Pagkatapos ay gumamit si Hongcho ng isang basket upang takpan ang ulo ng nilalang at nakatakas din. Matapos tumakas sa bulwagan ng bayan, ang grupo ay naglalakad sa lungsod patungo sa kanilang mga sasakyan. Ngunit sa daan, kailangan nilang magtago upang maiwasang mahuli muli. Dumating ang koponan sa isang pabrika at nagpasyang samilong doon hanggang madaling araw. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan nila na ang lugar ay napuno ng mga zombie na ikinadina at ikinulong ng alkalde. Nang makita si Lee at ang kanyang mga tauhan na dumating sa pinangyarihan, nagtago ang grupo at natuklasan na ang alkalde ay kinagat ng kanyang sariling ina. Nang gabing iyon, biglang nakarinig si Lee ng ingay mula sa itaas at inutusan ang kanyang mga alipors na hanapin ang lugar. Sa sandaling iyon, nagtatago ang mga tagalabas, ngunit nahanap si Suzuki. Pagkatapos ay nakulong ang dalaga sa loob ng hawla at napapaligiran ng mga zombie. Sa pag-alis ng alkalde, ang lahat ay nagsasama-sama upang mag-isip ng isang diskarte upang iligtas siya. Biglang lumitaw sina Hongchul at Patricia at sumali sa iba pang grupo. Ang unang yugto ng plano ay binubuo ng pagnanakaw ng susi sa hawla. Pagkatapos, habang inaakit ni Tezuki ang atensyon ng mga zombie, nagawa ni Dindin na makumplito ang misyon. Tinakpa ni Jonathan ang kanyang katawan sa dugo ng zombie upang subukang hindi mapansin. Kapag binigay niya kay Tezuki ang susi, gumagana ang diskarte sa loob ng ilang segundo. Ngunit pagkatapos ibigay sa babae ang susi, si Jonathan ay inatake at itinumba. Sa puntong ito, hinarap siya ng mga nilalang at sinimulan siyang kagatin, ngunit nagawang hilahin siya ni Dex patungo sa kaligtasan. Nag-aalala tungkol sa kalusugan ng YouTuber, tinutulungan siya ng kanyang mga kaibigan na tumayo at iniwan siyang magpahinga habang ang iba sa team ay nag-iisip ng paraan para ligtas na mailabas si Tezuki sa hawla. Upang maiwasang atakihin ng mga zombie ang kanyang kaibigan, iminungkahi ni Dindin na gamitin nila ang puli na nakakabit sa kisame para dalhin siya sa ikalawang palapag. Nang malapit na nilang simulan ang huling misyon, lumitaw sina Ray at Kwachu, habang nahihirapan silang maglakad, nahuli ang ngunit ngayon ang buong koponan ay magkasama. Sa sandaling iyon, bumaba sa hagdan ang tatlong infected upang ilayo ang mga zombie at hayaang manatiling protektado si Tezuki sa loob ng kalasag. Gayunpaman, biglang lumitaw si Lee at ang kanyang mga tauhan, at si Dex ay bumaba sa mga zombie upang iligtas ang babae. Nang akala ng lahat na siya ay kakagitan, ang sundalo ay nagsimulang umakyat sa lubad at namamahala upang makabalik sa ikalawang palapag. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bagong nakaligtas at pumasok sa pabrika kasama ang kanyang truck. Pagkatapos ay iniligtas ng lalaki ang grupo mula sa mga kamay ng alkalde at dinala silang lahat sa hideout na kanyang itinayo sa mga bundok. Ngayong ligtas na ang lahat, ipinakilala ni Kim ang kanyang sarili bilang isang mamamahayag at sinabi sa kanila na nagtago siya sa lungsod upang siyasatin ang isang bagong sakit na lumitaw doon. Ilang araw matapos manirahan doon, natuklasan niya na ang sakit pala talaga ay naging mga zombie. Sa puntong ito, natuklasan ng grupo na nagsimula ang impeksyon sa nayong iyon at tinakpan ng alkalde sa lahat ng oras na ito. Nang mapansin na nasa malubhang kondisyon si Jonathan, tinali ni Kim ang isang harmonica sa kanyang bibig. Sa ganoong paraan, maaaring makipag-usap ang binata at hindi makakagat ng sinuman kapag nag-transform siya. Pagkatapos nito, nakakulong si Jonathan sa isang silid habang ang natitirang bahagi ng koponan ay nagsasanay ng ilang diskarte sa pakikipaglaban ng zombie. Sa panahon ng pagsasanay, dalawang zombie ang lumitaw at nahulog sa bitag ni Kim. Ang isa sa kanila ay pinunit ang ulo, at ang isa ay nahuli pagkatapos ay dinala ng mamamahayag ang kanyang biktima sa banyo, kung saan maraming iba pang mga zombie ang natipon. Nang makita ang kakaibang eksenang ito, natakot sina Ray at Kwachu, na iniisip na maaaring sila na ang susunod na makulong. Gayunpaman,
ipinaliwanag ni Kim na pinananatili niya ang lahat ng mga nilalang na yun sa pag-asa na magkakaroon ng lunas at maaari silang maging tao muli. Isang araw, dadalhin ang grupo para sa target na sesyon ng pagsasanay. Gumagamit sila ng mga improvised na kanyan sa pagbaril sa mga mannequin. Sa halip na mga bala, ginagamit nila ang mga patatas bilang bala at natututo ng bago at napaka-epektibong paraan para maalis ang mga zombie. Samantala, si Jonathan ay nananatiling nakahiwalay sa kanyang silid at nag-record ng isang vlog sa kanyang mga huling salita habang nawala ang lahat ng kanyang sangkatauhan. Pagkatapos ng target na pagsasanay, ang mga nakaligtas ay dinala sa isang shed kung saan nagtayo si Kim ng isang zombie arena. Sa ganitong paraan, makakapaghanda sila para sa hand-to-hand na pakikipaglaban sa mga halimaw. Ang unang pumasok sa ring ay si Young. Salamat sa kanyang husay sa boxing, pinatumba niya ang halimaw at madali itong na-immobilize. Pagkatapos ay pumunta si Dindin upang subukan ang kanyang kapalaran ngunit nabigo na talunin ang kanyang kaaway. Kaya, pumasok si Dex sa arena at ipinakita sa kanyang kapareha kung paano talunin ang isang zombie gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagtatapos ng pagsasanay, ang grupo ay bumalik sa kanlungan at natuklasan na sina Quachu at Ray ay nagsimula ng maghanda ng hapunan. Biglang sumulpot ang mamamahayag na may dalang palayok na puno ng bulate at hinahalo ang mga uod sa pansit, dahil mayaman sila sa sustansya. Para lalong mapayaman ang sopas, dinagdagan ni Kim ng mga uod at insekto ang kaldero. Si Tsuki ay nabigla, na hindi pa nakakain ng anumang bagay na kasuklam-suklam noon. Habang kumakain sila, napansin ng grupo na nabalisa si Jonathan, at pumunta si Patricia upang tingnan kung ayos lang ang kanyang kapatid. Habang papalapit siya, napagtanto ng babae na may mali sa kanya at tinawag niya si Dr. Quachu para suriin siya. Sa sandaling iyon, napansin ng doktor na huminto sa paghinga si Jonathan, at lahat ay nagtitipon sa paligid ng kama upang magpaalam sa kanya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang magpumiglas ang binata at sinubukang salakayin ang kanyang mga kaibigan. Ngunit sa kabutihang palad, siya ay nakadina sa kama at hindi na makabangon. Nang makita niya ang kanyang kapatid sa ganoong estado, hindi na napigilan ni Patricia ang kanyang mga luha at nawala ng pag-asa. Sa pagkabigla, ang grupo ay nagsimulang magplano ng kanilang mga susunod na hakbang at nagpasya na pumunta sa kanilang magkahiwalay na paraan nang wala si Jonathan. Masakit mang iwan ang isang kaibigan, alam nilang ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Matapos makuha ang mga coordinate ng isang bangka na magdadala sa kanila sa kaligtasan mula sa mamamahayag, ang 8 nakaligtas ay tumungo sa pier. Ang problema ay masyado silang maagang dumating at kailangan nilang maghanap ng masisilungan para maghintay sa barko. Dahil malapit na sila sa isang amusement park, nagpasya ang team na magtago sa isang Ferris wheel, kung saan sila makakapagpahinga ng ligtas. Gayunpaman, ang hindi naisip ng sinuman ay ang parke ay isang kanlungan din para sa mga undead, at maraming tao ang nagsisikap na magtago sa mga rides upang maiwasan ang pag-atake. Nang makita ang mga taong nasa problema, ang grupo ay naantig at nagpasya na tulungan silang makatakas, kaya, ang buong koponan ay nahati sa mga pares upang iligtas ang mga nakaligtas. Dahil may kuryenteng dumadaloy sa lupa, hindi makalakad sina Hongchul at Patricia para hanapin ang batang babae. Ay natigil sa gitna ng truck, kaya, sumakay sila sa mga cart, at hinayla ni Hongchul ang babae sa kanyang sasakyan habang si Patricia ay ginulo ang mga halimaw. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa nilang tapusin ang kanilang misyon at iligtas ang batang babae. Samantala, sina Dindin at Tsuki ang nagligtas sa magkapatid na nasa Tag-ada. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay may hika at nakalimutan ang kanyang inhaler. Pumunta si Tsuki kay Dr. Quachu para sa tulong, dahil walang alternatibong paggamot para sa sakit. Nagpasya ang doktor at ang 2 kabataan na bumalik sa Taga at nagulat sila sa pagdating ni Hikwan at iba pang mga zombie. Sa puntong ito, binuksan ng operator ang laruan upang bigyan ang mag-asawa ng pagkakataong maalis ang mga halimaw. Pagkatapos, kapag nahanap na nila ang inhaler, itinigil ng operator ang biyahe para makatakas sila. Sa kabilang panig ng parke, ginagamit ni Young at Dex ang potato cannon para barilin ang 3 zombie na nakapalibot sa isang survivor sa carousel. Matapos silang patumbahin, ipinagdiwang ng dating boksingero ang kanyang tagumpay, at tumakbo si So para sunduin ang kanyang, habang ang iba pang grupo ay nagsisikap sa kanilang mga misyon. Sina Ray at Quachu ay nagtipon sa mga zombie at ginabayan sila sa bangka. Sa ganitong paraan,
ang mga nilalang ay nakulong sa laruan at hindi maaring umatake sa mga nakaligtas na hindi nahawahan. Makalipas ang ilang minuto, muling nagtipon ang lahat sa Ferris wheel at naglakad patungo sa control booth. Pagdating nila doon, nakasalubong nila ang operator, at sinabi sa kanila ng lalaki na kapag nakapasok na sila sa Ferris wheel, hindi na sila makakaalis maliban kung may magbubukas ng pinto mula sa labas. Sa pangakong makakasakay din siya sa bangka sa loob ng 3 oras, pumayag ang operator na manatili sa control cabin at buksan ito kapag malapit nang dumating ang bangka sa pier. Kaya, ang grupo ay nahati sa mga pares muli upang makapasok sa mga cabin. Halos 48 oras na ang nakalipas mula nang mahawa sina Neray at Quachu, at malapit na silang mag-transform. Sa kabila nito, ipinagdiwang ng grupo na nakarating sila sa karagatan, at kumbinsido ang lahat na malapit na silang ligtas. Gayunpaman, nahaharap sila sa isang bagong problema. Ang operator ay inaatake lamang ng mga zombie, at kung siya ay mapahamak, walang sinuman ang magbubukas ng pinto sa mga cabin. Sa kabutihang palad, nabuksan ng empleyado ang cabin ni Neray at Quachu, at pumunta sila sa control room. Ngayon, kakailanganing palayain ng mag-asawa ang kanilang mga kaibigan sa loob ng ilang oras. Sa puntong ito, napagtanto ni Neray na wala na siyang mahabang buhay at nagalit siya nang maalala niyang si Hong Chul ang may kasalanan sa kanyang pagkagat. Biglang tumahimik ang lahat, at ang grupo ay nagsimulang maghinala na ang kanilang mga semi-zombie na kaibigan ay inalis. Makalipas ang 2 oras, nagising sila at halos hindi na sila makakita. Gayunpaman, nalaman ni Neray kung saang cabin naroroon si Hong Chul at pumasok siya upang makasama siya. Ang kanyang layunin ay upang bitag siya hanggang sa siya ay maging isang zombie. Kapag nangyari ito, sasalakayin ng babae ang sinumang nasa harap niya, at ang nagtatanghal ang kanyang unang biktima. Sa ganoong paraan, makukuha niya ang kanyang pinakahihintay na paghihiganti. Habang ang dalawa ay nakulong sa cabin, tinutulungan ni Quachu ang lahat ng iba pang nakaligtas na palayain ang kanilang mga sarili at pinapayagan silang lahat na makaligtas upang mahuli ang bangka. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang grupo sa pier at nakahanap ng bangka, ngunit tumanggi ang kapitan na pasakayin sila. Kaya, inihagis ni Dex ang isang kawit sa bangka, at lahat ay gumagamit ng pansamantalang dinghi upang makarating sa kabilang panig. Si Dindin ang unang tumawid at nakarating sa bangka. Maya-maya, sinundan siya ni Dex at tinulungang makatayo si Tsuki habang tumitawid siya. Umupo si Patricia sa buoy at nagawang maabot ang bangka, ngunit hindi siya makabangon sa kubyerta. Sa sandaling iyon, bumaba si Dex upang tulungan siya, at pareho silang nahulog sa platform. Kailangang hilahin sila pabalik ni Siang para makaisip sila ng bagong diskarte. Kailangang magmadali ang trio dahil isang kawan ng mga zombie ang nasa kabilang bahagi ng gate. Sinusubukang abutin sila. Nang marinig ang paggalaw sa labas ng kanyang bangka, tumayo ang kapitan at pumunta upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay natuklasan niya na may 2 nanghihimasok sa loob at niluwagan ang lubad upang hindi makasakay ang 3. Desperado, sinubukan ni Dindin at Tsuki na kumbinsihin ang matanda na bumalik at iligtas sila. Ngunit ang mangingisda ay hindi naniniwala sa pagkakaroon ng mga zombie, na ginugol ang huling linggo sa dagat, at tumangging bigyan ang mga estranghero ng elevator. Natigil sa gitna ng karagatan, kailangang tumalon si Dex sa nagyayelong tubig at itulak ang platform pabalik sa pantalan. Makalipas ang ilang minuto, nabuksan ng mga zombie ang gate at naglakad patungo sa mga nakaligtas. Ngunit biglang may dumating na bus at pinatumba ang mga halimaw. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng sasakyan, at pumasok ang 3. Sa puntong ito, natuklasan nila na ito ang bangka na sinabi ng mamamahayag na magliligtas sa kanila. Matapos makapasok sa tubig, ang bus ay nagsimulang lumutang at dinadala ang lahat ng mga pasahero. Nang matuklasan nilang hindi ito ang bangkang tinutukoy ni Kim, nag-alala sina Dindin at Tsuki. Pero ngayon ay wala na silang ibang mapupuntahan at pinagsisisihan nila ang paghihiwalay nila ng kanilang mga kaibigan, at dito nagtatapos ang pelikula.